Hi, good morning. Tara, breakfast tayo. Rest day ko pa rin today at pagkagising ko nga ay nag-prepare na agad ako ng aking almusal. Meron ako ditong 3 piraso nilagang saging at nilagang itlog. Kahit nga wala akong pasok, isinasabay pa rin to sa pagluluto ng baon ni Mister. Kasi pag madaling araw, nagugutom ako. Body clock ko na kasi kumakain ako ng alas 3 o alas 4 ng madaling araw. Since yun yung lunch break ko kapag may pasok ako. Kaya automatic, nagigising ako para lang kumain. Then, meron ako ditong dragon fruit, half lang kasi hindi ko naman maubos. Nagbukas din ako ng San Marino canned tuna. Sinamahan ko na rin ng konting cucumber yung almusal ko. Hindi ko nga naubos yung isa nilagang saging. Saka yung pula ng itlog, iniiwasan ko siya. So, dinurog ko ng konti yung nilagang saging para maisama ko siya sa dog food. Hindi kasi kinakain pag malalaki yung binibigay. Kaya pinaghihimay pa talaga. Kain. Momo, kumain. Tamad at maarte talaga kumain ng simo, lalo na kapag hindi niya gusto. Mas gusto kasi talaga niya yung beef teriyaki, kaya lang kasi hindi available. Kaya itong pedigree ang nabili ni Mister. Mo, kumain ka mo! Kumain ka, bebe! Jesus. Hindi kumain ng asong to. Pang-arte mo, ha? Ayan, kinain na ni Pipay. Inubos na yung saging na saba tsaka yung itlog. Wala na. Wala na si Mo. Mo, kumain ka, bebe. Ayaw niya talaga kumain agad. At isa pa nga pala sa gusto niya na hinahalo sa foods niya, yung burger patty. Kaya lang ubos na din. Hindi pa ako nakakabili ulit. Ewan ko sa'yo, mo. Wala na. Ibibili ko nga ulit to ng burger patty. Burger patty, paborito niya, no? Kakain yan sa burger patty. Baka yung ilong mo. Bigyan mo isang taba. Bahala ka lang magutom mo. Kagigising lang ng kapatid ko, nagpe-prepare siya ng food niya. Kaya sabi ko nga, ibigyan niya ng konting pork taba si Mo. So yan nga, sinubuan niya ng konti. Ay, tsaka lang kumain. Kailangan pala may appetizer. May appetizer pala para kumain. Ay, naku mo. Busin mo yan, ha? So yun pala, dapat may appetizer. Dati naman gustong-gusto niya yung nilagang saging na saba saka itlog. Maarte talaga tong asong to, pag wala sa mood ayaw niya kainin. Anyways, ito nga nilinis ko na yung lababo, inugasan ko na yung mga pinggan. Pinatakan ko na nga ng konting Zonrox yung lababo para talagang malinis. Gamit ko ang panlinis itong aking magic brush na automatic umiikot yung brush heads. Rechargeable to para hindi ako ganun kahirap magkuskos. Kasi nga, automatic na siya. Anyways, nang matapos ko malinis yung lababo, magdidilig naman ako ng mga halaman. Tuwing rest day ko nga lang to nagagawa. Kaya binibilin ko talaga sa kapatid ko na kahit papano madiligan niya. Kasi mahirap yung walang dilig, ba matutuyo yung halaman. Sayang naman, ang ganda-ganda. Binawasan ko na nga yung mga halaman dito sa harapan kasi masyado na siyang lumago. Kaya yung ibang mga halaman nilagay ko sa harapan ng bahay ni na tatay. At yung iba naman, nilagay ko sa likod bahay. Sakto lang yung nilagay ko dito sa harapan para magandang tingnan at hindi magmukhang gubat. So yan, nadiligan ko na yung mga halaman sa labas. Itong welcome plants, dito ko na lang nilagay. Kasi wala nang space sa labas, saka bagay siya dito. Kasi isa siyang welcome plants. Kasi mapapansin ka niya bago ka pumasok ng bahay. Char! Dahil nga mabait ako, hindi ko pinaglaba si Mister. Pero syempre, hindi rin ako ang naglaba. Dinala ko lang siya sa laundry shop. At hindi na nga kinain ng powers ko na ayusin siya kagabi dahil pagkatapos ko ma-prepare yung aking iluluto
ay natulog na ako. Kaya ngayon ko pa lang siya aayusin. Mga damit at pants lang naman to ni Mr. at saka mga bedsheets, kumot, punda, and ilang pirasong damit ng kapatid kong si Bajoy. Wala akong sinamang mga damit ko dito kasi masisira. Medyo maninipis kasi yung mga damit ko. Hinanger ko lang naman yung mga polo shirts and t-shirts ni Mr. Yung mga pants nga nakahanger din, pero since natupi ko na siya kahapon, sinalansan ko na lang dyan sa kanyang cabinet. Pag gusto niya ihanger yung mga pants, siya na lang bahala. So, yung mga bedsheets, kumot, punda naman, dito naman siya sa cabinet sa kwarto ilalagay. Maliit lang yung kwarto namin kaya hindi kasya yung dalawang cabinet na malaki. Kaya yung cabinet ni Mr. nasa labas. Matapos kong maisalansa na maayos yung mga pinalaundry ko, maganda yung sikat ng araw today kaya maliligo ang mga dogs. At gamit ko nga itong Madre de Cacao shampoo. Ito talaga yung hiyang sa mga aso ko, lalo na kay Mu. May trinay akong ibang brand, medyo mas mura siya at mas marami. Kaya lang pinagtiyagaan lang talaga namin. Kasi hindi pala maganda, kahit Madre de Cacao din siya. May free pa nga siya na sabon, kaya lang hindi talaga sulit. Kasi nag-dry talaga yung balahibo ni Mu, tapos parang andumi, malagkit, at hindi siya mabango. Kaya pag nililiguan namin siya noon, yun yung gamit niyang sabon, talagang pinaubos ko lang, para naman hindi masayang. Kaya nga nung finally, sabi nung kapatid ko, ubos na yung shampoo nila, sa wakas, nakabili na ulit ako ng ganito. Sulit naman to natitipid nila. Nabudol lang talaga ako kasi mas malaki nga siya, mas mura, kaya trinay ko. Pero guys, di talaga maganda yun. Dito, pangalawang ligo pa lang nila na ito yung gamit na shampoo. Talagang bumalik yung ganda ng balahibo ni Mu. Malambot na ulit yung balahibo niya, saka malinis at mabango. Pagkatapos maligo ni Mu, ito namang si Pipay ang pinaliguan. Ang tunay niyang pangalan ay Sophie, ang nickname niya ay Pipay, pero mukha siyang pilandok. Tingnan nyo guys, mukhang pilandok ang Pipay ni Bajoy. Pero wag ka, mahal na mahal yan ang kanyang mama Bajoy. Ang kanyang pilandok. Anyways, magpapatuyo muna sila dito sa labas guys. Matapos nga namin silang paliguan, syempre ako naman yung naligo. Kasi next kong gagawin ay magluluto ako kaya dapat malinis. Napakasimple lang naman ang lulutuin ko. Naghiwa nga lang ako ng bawang at kalamansi. Gamit ko nga pala itong Magkuno wood chopping board na napakaganda. Meron ka ng napakagandang chopping board sa murang halaga, ilalagay ko yung link sa caption. Dahil tatlo lang kami, 3 cut lang ng chicken yung luluto ko guys. Para tipid. Kasi pagka may natirang ulam na same yung luto, parang nagkakahiya ang pangkainin. Masipag naman ako magluto kapag rest day ko. Kaya carry lang kahit magkaiba yung luto ng lunch and dinner. Kapag may pasok naman ako, si Bajoy na yung bahala magluto. Anyways, dito nga sa chicken, nilagyan ko lang yan na toyo, konting oyster sauce, ketchup. Piniga ko dyan yung kalamansi. Nilagay ko yung bawang. Nilagyan ko ng konting honey and pamintang durog. Then, lamasin ko lang siya ng bahagya hanggang sa ma-absorb niya yung sauce. Nagdagdag pa nga ako ng konting pamintang durog kasi feeling ko kulang pa. Yan, halo-haloin ko lang ulit ng konti. Then, set aside ko muna for 25 to 30 minutes. So, after 30 minutes, okay na to. Pwede ko na siyang iluto. Iluluto ko lang siya sa mahinang apoy. Then, mag-a-add ako ng 1/4 cup of water para lutong-luto siya. So, yan. Mabilis lang to. Kumukulo na nga siya agad Takpan ko muna para talagang mas maluto siya ng maayos. Then, silip-silipin ko. Baka maiga naman. Medyo marami pa nga yung sauce niya. Baliktarin ko muna. Kapag sticky na at konti na lang yung sauce niya, goods na yun. Matapos kong baliktarin, tatakpan ko nga muna ulit hanggang sa tuluyang maluto. So, ayan guys, luto na siya. Hintayin ko na lang dumating si Mr. at ready na kumain. So, yun lang. That's it for today's video. Thank you for watching. Bye!